Ang ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-20 ng Nobyembre ay mula kay San Lucas. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyan. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita ng 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Pinalot ko po ito ng panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit di mo na lamang idineposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay isinulat ni Brother Selton Sendo, Sower. Umani ng napakaraming batiko sa buong mundo ang The Last Supper parody ng LGBTQ+ community noong nakaraang opening ng Paris Olympics 2024. In a prestigious event where the whole world comes together around common values, there shouldn't be allusions ridiculing the religious convictions of many people. A statement from the Vatican. Nakakalungkot ito dahil involved sa palabas na ito ang maraming drag artist na pawa pa namang mga talentado. Sa matalinghagang ebanghelyo ngayon, inaasahan ng Panginoon na tayo magiging mabubuting tagapangasiwa ng mga talento at kaloob na sa atin ay ipinagkatiwala. Walang sinuman ang maaaring magpabaya sa anumang bagay na sa atin kanyang ipinagkatiwala. Makatanggap man tayo ng mas marami o sapat lang, huwag nating bigyang puwang ang katamaran, pang-aabuso at kapabayaan sapagkat hindi kailanman nagpabaya sa atin ang Diyos. Sa kanyang kamatayan sa krus, naligtas tayong lubos sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng Espiritong Banal, pinagkalooban niya tayo ng grasya ng kalayaang mamuhay bilang kanyang mga lingkod sa kapwa-taong higit na naghihikahos. Ikinakatwiran ng mga performers sa Last Supper parody ang kanilang kalayaang gawin anuman ang kanilang naisin. Ngunit wika ni San Pablo, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pagmamahal.
mula sa Galatians 5:1-13. Nauna nang nagtiwala sa atin ang may kapal, sa paanong paraan mo naman kaya siya masusuklian? Manalangin tayo. Jesus, gawin mo kaming mabuting katiwala ng lahat ng iyong mga biyaya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.